Kayo ba, nagsha-shopping ba kayo or bumibili ba kayo ng mga bagay na hindi nyo kailangan? Kasi ako pag sa TikTok kasi meron, di ba, buy one, get two. Siyempre, maaakit ka agad nun, di ba? Bibili ka agad. Tapos yung mga bagay na mabilis ma-sold out, siyempre mag-hoard ka nun. Bibilin mo ng bibilin. Tapos, marirealize mo na, hala, hindi ko na pala siya kailangan. Kasi parang napasobra yung bili ko, ganun. Kayo ba? Ako kasi hindi ko pa na-experience yung ganun. So, pag bibili kasi ako ng mga gamit, kunyari sa TikTok shop, sini-execute ko talaga kung kakailanganin ko talaga siya pang habang buhay or magagamit ko talaga siya. So, parang hindi ko talaga siya na-experience yung bibili na ng pusa. Ganun. Ako sa di ba, may small business ako. Mas mura kasi bumili ng mga materials sa online. So, sa Shopee ako madalas bumibili. So, sa store dun sa Shopee, may mga vouchers sila na pag bumili ka ng mga product nila na worth 500, parang may discount siya na 20%, tapos plus free shipping daw, ganon. Kaya yun, napapabili ako ng mga gamit na hindi ko naman talaga kailangan. Nadadagdagan yung, dapat iisa lang yung bibili ko pero nadadagdagan kasi gusto ko makuha yung voucher na yun. Sa akin naman yung sa Facebook tsaka TikTok, nakakita ko sa mga influencer, ganyan. Yung mga nag-vlog, content creator. Dati nga yung di naman ako makeup, gano'n, sunscreen lang nilalagay ko. Tapos napapabili ako kasi sabi ko, ang ganda nito, gano'n nakikita ako sa mga content creator. Tapos yun, minsan, sobrang dami kong binibili, meron ako din stock, gano'n, kahit sobra-sobra. Hindi ko naman nagagamit lahat. Yun, sayang pera. Sa akin naman lagi kong inaabangan yung 12-12, 11-11, yung ganyan. Basta pag nalawan ko na may sale siya. Tapos manonood ako ng mga video sa sa Shopee. Kasi kapag nanood ka ng gano'n, may parang bibigay sila na coin or voucher. Ayun. Tapos iniipon ko siya. Tapos kapag may voucher na ako, yung mga nasa add to cart ko, ngayon bibilin ko. Kahit parang hindi ko siya gagamitin. Pero bibilin ko siya dahil nga sa voucher. Tapos parang makamura din. Kasi nangyayayan ka. Oo. Ako, inaamin ko impulsive buyer ako Simula dati pa. As in, kunwari, example, yung mga klase natin nagbibenta sa akin, di ba? Uy, Jen, bilhin mo na to, bilhin mo na yan. Nahihiya ako. Oo, sabi ko, kailangan ko ba to? Para kakailanganin ko naman. Tsaka ayun, sa sales stock talaga ako nadadala. Pero lately, nung meron ako pinag-i-investan, na-realize ko na mas maganda talaga mag-invest sa mga bagay na kahit mahal, magagamit mo siya ng mas maganda. Ayun lang. Hi mga ka-podcast! Kamusta? I am Jennifer together with other podcasters, Desaline, Nori, Jasmine, Friends, and Julian. So finally, nandito tayo ngayon sa another episode of our podcast, ang Consumers Conspiracy Podcast. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa isang movie documentary entitled Buy Now, The Shopping Conspiracy. So, Rezaline, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon sa ating episode? Ayan, dito naman itatakal natin or pag-uusapan natin kung ano ba yung manipulative effects sa movie as a consumer and kung paano ba yung magiging apekto nito sa society natin. Ayan, so may mga ilang anonymous person na nagtanong sa previous podcast natin. Yung una is, do you think people will use it in the future? May point of view po ako doon. Para sa akin, oo. Kasi mas magiging convenient siya para rin sa iba. Especially dun sa mga tao na hindi alam yung magiging epekto. Gaya na nangyari dito na bili ng bili. And lalo in the future na puro technology na tayo, mas magiging convenient din ito. Kasi hindi na natin kailangan pumunta o pumila sa mga physical malls. And isang click lang, darating na sa'yo yung binili mo. Dito rin papasok yung we need to think before we click. Dapat talaga natin pag-isipan yung mga binibili natin online. Kung hindi natin kailangan, huwag na lang natin bilhin. Kung
bumili man tayo, dapat hindi yung every week may parcel na darating. Kasi pag nasira, iisipin na natin na papalitan agad. And dapat kung maayos pa o kaya pang ayusin is wag agad tayong bibili. And kaya ayun, we need to think before we click it. Ayan, so meron pa isa, nagtanong ulit. Is it good for our society? So, sino may point of view? Ako, meron dito yung sa social proof or FOMO. Yung FOMO means fear of missing out. So, isipin na lang natin na nakakita kayo ng product online, tapos nakalagay doon na 4,000 plus yung bumili nung mga product na yon this week. So, iisipin mo na ang una mo pumapasok sa isipan mo is parang karamihan, siguro maganda yung product na yun kasi marami yung bumibili. Tapos doon na rin papasok sa isip mo na, baka maubusan ako neto. Ito yung social proof of action. Ginagaya natin yung mga ginagawa ng iba. And yung FOMO or yung fear of missing out, yung nagtutulak sa atin na bilhin yung product na ngayon na. As parang minamadali mo nang bilhin kasi na natatakot ka na baka ma-sold out yung product na yun. Yun lang. Ayan, so next is naman, what will happen to our lifestyle? Hindi Ayan. po ako meron. Ayan. So, ano kaya ang future natin kung patuloy tayo matututok sa ganitong shopping culture? So, will shopping culture and consumption become the center of our lives? Parang tanong yun sa akin eh. Parang ganun na ba yung direction natin? I think there's this possibility. In the future, people will prioritize convenience and instant access even more, di ba? Pero I also hope na mas magiging mindful and especially mga consumer, magiging mindful, and especially with the rise of sustainability movements. Hindi pwedeng puro pagbili lang eh. We need to balance it with purpose and value. Yun lang. Ayan, so next naman is yung, what do you think about the story or the cases? Ako, may ano. Di ba meron dun sa dun sa movie na may sinabi na buy more, lie more. Parang dito pumapasok yung, meron kasi nga sa utak ko na parang, yung pagmamanipulate ba ng company na features dun. For me, oo. Kasi yung dun sa part na sinabi yung about sa may free shipping, which is hindi naman talaga siya nakakatulong sa'yo, pero inaakit ka nito. Tapos yung sinabi nung isa na, yung nagtatrabaho sa Adidas, sabi niya, hindi namin to in English kasi, hindi namin siya ginagawa kasi kailangan mo. Ang sinasabi doon is, para bilhin mo, parang aakitin kita doon sa nun, kasi wala ka pa nun. Tapos, add ko lang yun. For me, it's alarming kasi isipin na lang, as long as na nagpapabudol tayo, mas lalong dumadami yung mga basura. Tapos, yung nakakaano pa doon is yung the way ng pag-dispose nila doon sa mga basura is nakaka-apekto rin siya sa climate crisis and minsan mas worse pa yung pag-dispose nila ng mga smartphones, mga devices, ganun. Yun yung makakabahala kasi maraming chemicals na ginagamit. Kumbaga yung hindi lang tao yung nakakaano dun, yung may effects, yung makakakuha ng epekto, yung nasa kapaligiran din, ganun. Tapos, pagpatuloy tayong bibili ng mga hindi kailangan, parang tao o tayo rin yung magsasuffer dun. Tapos may nabanggit dun, di ba, yung parang, dun sa video, yung mga nagkukos ng sakit dun sa mga sa mga smartphone na dinidispose nila. Product na binibili. Ganun. Ayan, so meron pang isang pahabol na question. So, next naman is, what can you say about the process? So, meron akong dyan. So, kasi yan sa process kasi, sa manipulating. Example yan sa shopping addiction sa isang tao. So, meron tao kasing nabubulag sa isang mall, kunyari sa mga shopping mall, like bench, mga ganun. Meron silang 50% sale or makita mo rin naman din to sa mga ukay-ukay na
Discount? mga discount, ganun. So, parang, dahil nga dun sa ganung process na ginagawa ng manipulative is parang nauuto nila yung mga tao na pumili ng damit na kahit hindi naman nila kailangan kasi sa paningin nila, uy, makakatipid ako pag bumili ako ng marami kasi nga discount. So, sa isip ng tao na ganun, mapapamura ako. So, bibili na lang ako ng marami. Kaysa hintayin ko pa na hindi na mag-sale yan. So, parang sisisihin niya yung sarili niya, ay, dapat bumili ako ng marami nung sale pa. Oo, tama yun. Kaya sabi ni Julian na mag-hold. So, ayun, nakita ko yung process na maganda yung, pangit yung ganong process na pagmamanipula ng mga customer sa manipulation. Next. Meron akong sasabihin kasi napansin ko lang, every time you enter a shopping app, kunwari, parang, di ba inumpisa nila sa pagkuha ng personal information mo? Yung mabibigay ka ng number, pangalan, address mo. Tapos, mag-browse ka lang ng konti, parang inaalam na nila kung ano yung mga gamit na possible mong bilhin. Even sa, sa Blue app, kunwari nag-scroll ka, tapos may makikita ka isang specific na product, tapos pagbukas mo sa shopping app, makikita mo, andun na yung product na na parang nakita mo sa Blue app. Parang kahit na mukha siyang unintentional, yung tactics nila, napaka-mind-blowing. Yun lang. Sa akin naman may add ako, bakit tayong mga bumibili is mas better na bumili sa atin online kaysa sa mall? Kasi di ba kapag sa online tayo bumibili, di natin siya nakikita physical eh. Kumbaga nakikita lang natin siya sa mga ratings ng tao na ganun. Pero kapag sa mall ka bibili, nasusukat mo, ganun. Minsan nga, di ba may mga sinasabi pag online tayo bumibili, yung expectation versus reality. Ganyan. Minsan dyan tayo nabubudol, sinasabi, wala, ang ganda ng product na to, quality, ganun, good item, di ba? Tapos di natin alam, pagdating sa atin, bulok pala, ganun. Or yung iba, mag-order tayo, minsan orderin natin kulay blue, tapos ibibigay sa atin ibang kulay. Di ba, bad trip, ganun. So, sino po yung may mga yan? So, para sa akin, kaya mas maraming bibili sa online kasi nga, bilang Pinoy, parang tamad kasi sobrang tamad talaga ng Pinoy pagdating sa mga ganyan. Pag may nakita silang madaling bagay, mas uunahin nila yung ganun na yung way na madali is parang yung mas ipo-person nila na gawin. Kasi nga, hindi madaling gawin yung ganun, yung pag pupunta ka, tapos hassle, tapos pagod ka pa pag pumunta doon. Minsan kasi meron mga ganyan na pag pupunta ka doon na akala mo meron, yung pala wala na, ubos na yung stock. Kasi merong kunyari, nahanap mo small. Wala na palang small, di ba? Hindi, sayang lang din. Then, pag sa online kasi bumili, makita mo kagad pag available yung size eh. So, yun talaga yung parang way talaga. Kaya mas okay sila bumili ng online. Ayan. So, sa akin naman kasi, si mama may pinabili siya sa akin online na bumili daw ako ng pang-basket na pamalengke. Ayan. Tapos, may nakita ako doon, yung basket na maganda siya as in. Tapos, parang yung design niya is nakakaakit talaga pag tinignan mo. Tapos, yung in-order ko na siya, tapos dumating siya, ang dumating sa akin is maliit lang siya. Yung parang, laruan. Yun, ganun lang. Kaya, parang, naakit ka dun sa parang picture, na pinakita nila, tapos low price pa. Kaya bibilin mo talaga Kaso nga lang, yung dumating sa'yo is parang laruan, so hindi talaga siya magagamit. Magiging waste na rin yun. Parang bumili ka talaga na hindi mo talaga siya magagamit. Ganun. Kaya kailangan din talaga dyan bago ka bumili ng isang item. Alamin mo talaga yung susuriin mo talaga yung review or maghanap ka ng ibang store na i-compare mo yung same price pero ganun din yung product. Tapos sure ka na magagamit mo yun in the long run. Sa akin may yung Sinasabi mo na parang doon sa ratings. Minsan kasi yung iba na babayaran, yung iba yung parang lang, ratings lang. Oo. Tapos parang may iba na sila, free shipping, ganun. Parang ganun lang yung Tapos feeling ko kaya,
bibili ka sa online kasi mas mabilis kang maakit. Kasi kung ano yung mga nilalagay mo sa favorites, likes, o sa add to cart, ilalabas nila ng ilalabas din sa video. Parang ganun. Kaya add ko lang, kaya tayo bumibili sa online shopping. Ganun kasi iniisip natin lagi yung discount, shipping fee, libre, ganyan, 50% off, buy one, take one. Kasi kapag, di ba, lumabas tayo ng mall, mamamasahe tayo, kakain tayo, tas overpriced din yung sa mga mall na bibili natin na product. Hindi katulad kapag online, may mga discount, kaya dyan tayo nabubudol. Kasi di nga natin siya nakikita physically, hindi katulad pag sa mall. Kaya ayun. Parang kasi ba mas mura? Pag mura. Siyempre, tayo mga Pinoy, kapag mas mura, bibili natin. Ganun. So, next naman yun. Ayan, so may add lang din ako. As a future entrepreneurship student is mahalaga yung pagiging responsable sa pagpili ng mga product na binibenta online. Hindi lang sapat na nakikita mo na madaming bumili sa product na yun, is bibili ka na din or may kiuso ka kasi popular. Dapat make sure talaga natin na may halaga or benefit ba talaga sa atin yung mga product na gusto natin bilhin. Or yung ina-add to cart natin. Huwag lang tayo mag-focus sa pag-encourage ng mga impulsive buys, sa mga free shipping, buy one, take one, tsaka mga promo and discount. At responsibilidad din ng mga entrepreneurship na hindi lang maghanap buhay, kundi magbigay din ng halaga sa kanilang komunidad na huwag gawing way yung pagbebenta ng gamit, yung mga unethical sales strategy na nagtutulak sa mga tao na bumili. Sa halip pagtuunan ng pansin yung paglikha ng mga product at serbisyo na may mga halaga at mabuting epekto sa mga bumibili o sa buhay ng isang tao. Parang may idadagdag lang din ako dun as a future entrepreneur. Kasi di ba tayo yung gumagawa ng product natin, tayo yung nag-innovate. So yung parang itong documentary na to kasi is parang mapapamulat din tayo na maging wag natin basta-basta gamitin yung technology na ganun-ganun lang. Parang dapat gamitin natin siya in a smart way. And kung yung product ba na yun is mabibili ng marami, yung sure siya na tatangkilikin talaga ng iba. Para mag-benefit yun sa tao, hindi lang siya basta binili niya na walang dahilan. Oo, ganun. And hindi rin yung basta labas ka lang ng labas ng product. Hindi yung parang kagaya nga nangyari, labas lang sila ng labas ng product. Tapos after nun, pag walang bumili, itatapon nila, sisirain nila. Tapos parang hindi na talaga mapapakinabangan ng iba. And meron din dun kasi na sinabi yung mga influencers sa TikTok, yung parang sa tinapay ata yun, na parang imbis na itatapon nila, bakit hindi na lang nila ibigay sa mga homeless? Then sinabi naman nila dun, kung itatapon lang nila yun, tapos parang aabangan ng mga tao na walang makakain, parang Wala na doon. Masasanay. oo, masasanay. Parang aantayin ko na lang na magtatapon ko kasi makakain kesa oo, di ba? Ayun, ganun. Kaya parang dapat maging maingat tayo sa kung ano yung gagawin natin na product or i-innovate natin. Kayo, may add pa ba kayo? Wala na ako. Parang okay na rin.